programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matatauhan na nga si Eira na niloloko lang siya ni Atty. Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Habang patuloy ang paglaban sa hukuman, nagsimula nang magbukas ang mga mata ni Eira sa mga hindi niya nakikita sa likod ng kanyang karelasyon na si Atty. Alon. Ang mga makatarungang tanong mula kay Lilet Matias at ang mga ibinunyag niyang lihim ay nagbigay daan upang magising siya sa katotohanan. Natuklasan niya na ang pagmamahal na ipinapakita ni Alon ay puno lamang ng panlilinlang at self-interest. Si Lilet Matias, na may malalim na pagmamahal at malasakit sa kanyang kapatid, ay nagsimulang magsaliksik at mangalap ng mga ebidensya upang mapatunayan na hindi siya nagkamali sa mga akusasyong ipinupukol kay Atty. Alon. Kahit na ang kanyang pansamantalang pagkatalo sa kaso ay nagbigay daan para sa pagpapatawad at pagtanggap, na natili siyang matatag at determinado na makamtan ang hustisya para sa kanilang pamilya at sa mga biktima ni Atty. Alon. Ang pag-amin ng katotohanan. Habang lumalalim ang investigasyon, nagsimula nang lumabas ang mga ebidensyang hindi kayang takpan ni Atty. Alon. Ang mga saksi at dokumento ay nagbigay ng hindi maikakailang mga patunay ng kanyang mga kalokohan. Hindi lamang ang kanyang relasyon kay Eira ang nagiging kasangkapan sa kanyang mga layunin, kundi pati ang kanyang pagkakautang kay Patricia at ang mga kasunduan niya sa iba pang mga tao na may mga lihim na pinamumunuan. Nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ni Eira at Atty. Alon. Naramdaman ni Eira na hindi na siya kayang manipulahin pa ni Atty. Alon. Kaya't nagdesisyon siyang magtago at mag-isip sa kabila ng lahat ng pagtatangkang manipulasyon. Napagtanto ni Eira na ang kanyang mga emosyon ay hindi dapat makontrol ng sinuman, lalo na ni Atty. Alon, na ginagamit siya para sa pansariling kapakinabangan. Ang pagtulungan ni Lilet at Lorena. Habang si Lilet ay patuloy na humahanap ng mga paraan upang patunayan ang kasamaan ni Atty. Alon, isang hindi inaasahang aliado ang darating, si Lorena, na may sariling hidwaan laban kay Atty. Alon, ay nagpasya ng makipag-ugnayan kay Lilet sa pamamagitan ng mga impormasyon na nakuha ni Lorena. Nagkaroon sila ng pagkakataon na magtulungan at magplano laban kay Atty. Alon. Mahalaga ang bawat hakbang na kanilang ginagawa, dahil ang bawat galaw ay maaaring magbukas ng isang bagong pinto ng posibilidad na magdudulot ng katarungan. Sa pagtulong ni Lorena kay Lilet, napagtanto nilang lahat na hindi dapat basta-basta magtiwala sa mga taong nagtatago ng kanilang tunay na motibo, lalo na nga ang mga makapangyarihan at mapanlinlang, isang laban na hindi matitinag. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkatalo, hindi nawala ng pag-asa si Lilet Matias sa kanyang pagpapasya na makipag-ugnayan kay Lorena. Ipinakita niyang hindi siya papayag na magpatuloy ang hindi makatarungang kalakaran. Ipinagpatuloy niya ang paghabol sa hustisya para sa kanyang pamilya at sa mga taong naging biktima ng mga kasinungalingan at pagmamanipula.
Ang pag-usad ng kaso ay hindi lang tungkol sa personal na paghihiganti ni Lilet kay Atty. Alon, kundi para na rin sa pagpapakita ng kahalagahan ng katotohanan at integridad sa larangan ng batas. Kung magtatagumpay sila, magiging halimbawa sila ng lakas ng loob at tapang laban sa mga makapangyarihan at tiwaling tao. Haharapin ang pagbabayad ng utang at ang mga konsekwensya. Samantala, si Atty. Alon ay nagiging abala sa pagpaplano ng kanyang mga susunod na hakbang. Sa kabila ng lahat ng ebidensya laban sa kanya, patuloy pa rin siyang sumusubok na itago ang kanyang mga kalokohan. Ang mga utang na natamo niya kay Patricia at sa iba pang tao ay nagsimulang magbanta sa kanyang kalayaan. Hindi maiiwasang magtaglay ng takot si Atty. Alon sa mga susunod na mangyayari. Ang kanyang mga lihim ay unti-unting natutuklasan ng mga tao at ang bawat hakbang niya ay nagiging sanhi ng mas malaking banta sa kanyang buhay at sa kanyang karir. Ang huling laban at pagkatalo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, walang alinlangan na darating ang panahon ng pagtatapos ng lahat ng ito. Ang katarungan ay darating, at ang mga biktima ng kasinungalingan at manipulasyon ay makakamtan ang kanilang hustisya sa pagharap ni Lilet kay Lorena at sa mga susunod na hakbang ng investigasyon. Magiging isang makulay na kwento ng pagtutulungan, lakas at katotohanan. Magiging halimbawa ito sa mga kabataan at sa mga nais magtaguyod ng isang mas makatarungang lipunan. Sa pagtatapos nga ng kwento, makikita natin itong si Lilet na muling magsisimulang magtiwala sa kanyang sarili at sa mga taong hindi nag-aalinlangan na tumulong sa kanya. Patuloy ang laban para sa hustisya at si Lilet nga ay hindi magpapatinag sa mga pagsubok na dumarating. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga legal na issue, kundi tungkol sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay, pag-unawa sa katotohanan, at ang hindi matitinag na pananampalataya sa katarungan. Dahil hindi magtatagal, malalaman at malalaman na rin ng lahat ang lahat ng katotohanan. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.